Magandang araw po sa ating lahat. God is good all the time. Wala na tayong intro ngayon. Isang solid follower natin all the way from Cebu City. Bumiyahe sila more than 100 kilometers para lang makapunta dito sa akin. I was really surprised when my co-worker called me na meron raw magpahula, and I suddenly remembered na nakabooking na pala ito. Dahil sa matinding ubo, nakamatngon ko hapit na alas 8. Honestly, I'm not feeling well, pero sinubukan ko pa ring magtrabaho sa sobrang takot na ang may-ari baka may baril. Ito pala ay isang Suzuki DE64B K6E non-turbo engine. Huwag kayong magtaka kung bakit palagi akong naka-English speaking, para naman ang mga follower ko outside Philippines ay maka-understanding. And now let's listen for his main concern. Sir, unsa day problema kay ani, sir? Low power dia. Okay, nag low power. Tapos, sir? Kuan, say mo okay nya, say mo wag tang. Oo. Nya magdaggan nya maghatag og gasolina dor. Oo. Nya mukalit lang siya og low power imbis nga musakang ang RPM. Oo. Boss no nya, buy ana sa dako nya, ako na sa ipampap, sasadya mo ba? Oo. Mamirsa na po siya balik. Mamirsa siya balik niya, say mawag tagid para Mawag tagid. Oo. Pagkadaw na mo diri, away na pangpanggid siya ay. Oo. Asa pa ganyan mo dapit, sir? Di mo gikan? Cebu City ba ta? Cebu City. Okay. So salamat kay sa imong pagbisita diri sa ato ang shop, sir. Okay. So ngayon mga kalbularyo, titingnan na natin 'to. Mga ganyan. Ato. Ni kuan na lang dito diri. Absent na lang ganin indo ba? Absent na lang po Mrs. Kapil. Oo. Para na lang dito koyog. Bukta mo ko sa pura usa. So ngayon po, titingnan muna natin at i-try nating paandarin ng makina. Ayan, ignition on. Start. So ayan po mga kalbularyo, hindi naman umiilaw yung check engine light dito. Ayan po, observe lang po muna tayo sa andar ng makina. Ayan o. Bigla na lang tumataas yung RPM at bigla na naman bumagsak. So pakinggan nyo mga kalbularyo. Ayan, tumataas ang RPM at bumabagsak. So ang gagawin natin dito, unang-una, i-check muna natin yung valve shim clearance. Ikalawa, linisan natin yung idle air control valve, yung nasa throttle body. At tingnan din natin yung fuel pump pressure, kung pasado ba sa PSI na required. So ayan lang po muna ang gagawin natin. At pag hindi pa yan makukuha, proceed na tayo sa ibang suspected defective parts. So ngayon po mga kalbularyo, kakatapos lang nating nag-check up ng valve shim clearance. So okay naman po, walang problema. So ngayon proceed na po tayo sa igniter coil, i-check up natin, at saka yung sa spark plug. So kapag okay yan, proceed na po tayo sa fuel pump pressure. Titingnan na din natin. Okay po, let's continue. So ayan po, proceed na po tayo sa fuel pump pressure test. Start. So ngayon po mga kalbularyo, kita naman natin na stable yung PSI natin. So okay po ang fuel pump natin ngayon. I-try natin i-rev. Ayan, halata na palyado ang makina oh. Ayan oh. Late response siya. Ayan. So sabi ng may-ari mga kalbularyo na nalinisan na din to ang throttle body. So hindi lang muna natin to gagalawin kasi malinis na daw. Pero kita natin sa fuel pump pressure test natin na stable ang pressure niya. So confirm yung fuel pump na healthy pa. So ngayon ginamitan ko na agad ng aking x-ray machine para masiguro ko na wala talagang sakit nga gihambin. Alam naman natin yung ibang assembler ay magikiro, pero kapag may lumabas ngayon na fault code, siguradong mabuking yun sa inyong albularyo. So please sundan nyo na lang po ang mga moves ko. At pag makaranas kayo ng ganito,
Tsak na may ideya na naman po kayo at sa ganon makalikay na rin po sa malaking gasto. So attention everybody, makinig sa aking story, listen very carefully, kay kung makasuway mo ingon ani, dili na gyud mo maignorante. So ngayon po mga kalbularyo, tingnan natin kung mayroon bang fault code na ibinigay. Ayan, no fault code present. So talagang malinis ang mga sensor natin ngayon, pero i-confirm natin yan. Proceed tayo sa data list. So ito na po, kita natin lahat dito, data. Yan o. Pero dito ako nakafocus ngayon sa oxygen sensor. Yan. So nakikita natin naka 1.275. Ang normal na current value lang po ito mga kalbularyo ay nasa 0.1 up to 1.0. So beyond the limit yung current value ngayon. Yan, naka 1.275. So ang gagawin natin dito, linisan lang muna natin yung catalytic converter natin. At itry na din nating palitan yung oxygen sensor. Naririnig naman natin ngayon na ang makina ay palyado. Minsan tumataas at minsan naman bumababa. So sa ngayon mga kalbularyo ay focus lang muna tayo sa oxygen sensor. Kasi sa lahat na data dito, ang oxygen sensor lang po ang medyo malayo sa range nya. So far wala pa tayong nakikita na problema. Ayan po. So palitan lang muna natin. And now I decided to change the oxygen sensor. At ngayon makikita na din natin ang kaibahan sa current value. If you still remember, kanina naka 1.275 ito at ngayon nakalansang nasa 0.060 volt. Stable na talaga. So ayan po mga kalbularyo, katatapos lang po naming naglinis ng muffler. Ayan, time check alas 7:20 ng gabi. So ayan, overtime na naman kami ngayon. Kita nyo mga kalbularyo. At ang may-ari naman ay pauwi pa sila ng Cebu City pagkatapos nito. Kaya pa Direk Rams? Kaya pa. Kaya pa raw mga kalbularyo, kaya mukat. So tingnan na natin kung ano na ang resulta nito pagkatapos na nalinisan yung muffler assembly. So ngayon gagamitan ng Direk Ramsey kung tinatawag na kamang dalakuot. So ito na po mga kalbularyo, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin kami. So oras ngayon alas 10:20 ng gabi. So ginawa na namin lahat yung mga kalbularyo at ganun pa rin, palyado pa rin ang makina at may delayed siya. So ngayon binaklas lang muna namin yung bomba at yan i-test na namin sa labas kanina. Tingnan na lang natin kung ano ba ang resulta pagkatapos na itong maikabit yung fuel tank. Ayan po mga kalbularyo, kasama ko po si Daniel Padilla Ayan. So ngayon mga kalbularyo ay okay na talaga. Ano sa tingin mo sir? Goods na. Ayan, so goods na. So makauli na agad. Makauli na yun sa Cebu. So problem solve po tayo ngayon. Maraming salamat po. As always, to God be all the glory. Maraming salamat. So ayan po mga kalbularyo, problem solve na po tayo. So for confirmation po, tatanungin lang natin na may-ari. Sir, anong masasabi mo sir? Alas 11 ng gabi. Makatog lagi ko. Okay, makauli na gid sa Cebu. Makauli lagi. Okay. So daghang salamat sir.